Angkinin niya, tapusin lang niya, hindi yung iniipit na kami dahil lang sa politika. Ano bang kinalaman ng mga taong bayan, ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong mga motorista na inaantala mo, pinipirwisyo mo dahil dinidile mo yung project para magalit ang taong bayan sa mga Duterte? O ano po yung real score dito sa ipinagmalaki ng administrasyon ngayon na tulay? Kasi nga po, di ba dapat ngayong araw po yung opening? Ano po yung ano? Kasi nakita ko rin po sa press release or post po sa social media po ni Mayor Baste Duterte ukol nga po dito sa Bukana Bridge, Konsehal. Yes, oo. Well, alam naman natin na yung dumalaw yung Pangulo dito at nagkaroon siya ng kanyang inspeksyon doon sa Bukana Bridge. And inanunsyo niya, no? Una-una, inangkin niya na legacy project niya. Pangalawa, sinabi niya na bubuksan na daw ito ngayong araw na ito, pitsa 15 ng Disyembre. Yun nga, ewan ko ano nangyari because I did not witness the opening kung ano ba nangyari doon ngayon. But the thing is, kami talaga, nung inanunsyo yan, tinignan namin yung area, hindi pa ata nasisimento. Ewan ko, ang laki ng bahagi ng dun sa may Rojas Avenue na exit papuntang tawag nito, Coastal Road. Hindi pa talaga ganun kakompleto. Ito nga ang pag-usapan natin ngayon mga kareaksyon ng DPH. Matapos nga mag-credit grab na itong si Bongbong Marcos Jr. Hindi naman talaga sa kanya yung proyekto na ho na yan. Galing pa ho yan kay Tatay Digong. Ang mahirap pa ho dyan mga ka-update pinunduhan ho yan ng China na 1.5 billion pesos. Tapos itong si Bongbong Marcos Jr. Ano niya daw yan, legacy daw niya. Isa daw ho sa mga major legacy ni Marcos Jr. Isipin niyo ho yun. Mapang-angkin na ang Marcos Jr. Tapos ngayon, gusto niya nang buksan, hindi pa ho pa pala finished product. Hindi pa ho tapos. Meron pa ho kailangang ayusin. Kung gusto niyang buksan, minamadali niyang ganyan, mga kapatid. May madidisgrasya ho sa kagustuhan nito si Bobong Marcos Jr. Hinihintay lang ho talaga natin yung komento ni Auntie Claire patungkol dito kasi nga rumibat din dito si Mayor Baste Duterte na bakit minamadali itong Coastal Road o itong pagbubukas sa Bukana Bridge kung hindi pa tapos. Pati mga Dabawenyo na ho mga kapatid nagsasalita, nagagalit na hindi kailangan madaliin yan. Hintayin matapos lahat-lahat. Kailangan tapusin yung mga bawat semento, mga ka-update wala ho talaga sa tamang pag-iisip itong si Bongbong Marcos Jr. Gusto niya magdesisyon ng kanyang kagustuhan. Nakawin mo ba naman yung sabihin mong project mo yan porque natapos sa panunungkulan niya? Sino ba nagpasimula niyan? Si Tatay Digong. Tapos ngayon minamadali mong buksan para may maipakita kang nagawa. Hindi naman sa'yo galing. Yan ho yung mahirap dito kay Bongbong Marcos Jr. Pag untogin ho natin sila ni Auntie Claire Castro, ewan ko lang ho kung di makakalembang yung utak ng dalawang ito. Mga pakinggan lang ho natin kasi marami pa rin ho dito sa ating mga kababayan sa Davao na hindi ho nila kailangan buksan o madaliin. Kasi nga pwede ho madisgrasya yung ating mga kababayan lalo na yung mga motorista. Delikado ho yung ginagawa nitong si Bongbong Marcos Jr. Ayan mga update, pakinggan na lang ho natin to. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo, wag na ho tayong paligoy-ligoy pa. Marami pang mga dapat gawin. In short, hindi pa talaga tapos ang tulay tapos na. Pero yung dadaanan ng ating mga motorista, particularly doon sa may Rojas Avenue, hindi pa talaga pwede. Sa tingin namin na hindi naman tayo engineer. Pero kung dumaan ka doon a few days ago, tinitignan namin talagang lupa pa ang karamihan doon. So, di ba? Hindi pa talaga mismong, ayun lang ho, nagsasabi na nga ho na hindi pa talaga pwedeng daanan yung mga papasukan ng mga motorsiklo. Lupa-lupa pa, hindi pa nga ho tapos na may semento. Tapos minamadali ho niya. Gigil na gigil ho si Bongbong Marcos Jr. sa kanyang hindi naman proyekto. Diba, papakita niya ho yan. Papakita niya mga kapatid. Papabanguhin niya na naman ho yung kanyang pangalan na natapos na yung kanyang proyekto, yung kanyang major project. Diba? Nakakahiya itong presidente na ito mga kapatid. Napaka-weak leader. kaya nga naglabas ng statement ang ating City Mayor, Sebastian Baste Duterte, na mukhang
alanganin naman yung inanunsyo, no, ng ating ni Pangulong Marcos na maaari na itong buksan. Baka siguro hindi siya na-brief ng kanyang mga tauhan sa DPWH, because I think the Department of Public Works and Highways, alam naman nila yan, no, ang katotohanan, at alam nila paano sila tatansyahin. Sa pagkaalam ko, parang Marso pa ata dapat ito bubuksan. Minadali ng Pangulo, ewan ko anong nasa isip niya, bakit niya ginawa yun, na malalagay na naman sa alanganin. At pag binuksan na naman yan, baka naman ang pagbibintangan niya man, ang city na naman yan, dahil bakit binuksan, hindi pa tapos, na instead maging maginhawa ang takbo ng trapiko, nagkakaproblema na tuloy. No, ito ay mga bagay na dapat sana hindi na niya sinabi, at sana na lang sinabi na lang niya na depende na yan sa DPWH kung kailan ito bubuksan. Pero mukhang nagmamadali nga, inangkin nga niya. At the same time, pinaasa pa niya ang taong bayan that there will be a smooth flow of traffic. So when we were really verifying the current situation, ang sabi may ilang lane lang ang pwedeng buksan, dalawa lang ata supposedly from 4 lanes. So that would be a problem again, no, sa takbo ng trapiko. Instead na maginhawa ang takbo ng traffic, nagkakaroon pa ng problema. Baka mamaya ang iniwasan natin dito yung safety ng ating mga motorista, no, dahil nga hindi pa nga siya tapos. Ganoon naman talaga, logic dictates naman talaga, hindi naman kasi isipin yan kung ang proyekto hindi pa talaga tapos, hindi pa pwedeng daanan talaga. Tulad na lang itong flyover, hindi pa talaga tapos ang flyover, hindi pa talaga madadaanan yung itaas niyan, yung sa ilalim pa lang, hindi nga siya fully cemented, may iba doon gravel pa, lupa pa. So ganyan ang sitwasyon dyan sa may Rojas, hindi talaga siya fully tatapos. Kaya nga nagtatanong kami, ano, December mabubuksan na ito? Talagang kung titignan mo, kahit yung mga tao doon sa palibot nagsasabi, imposible pa man, hindi pa man pwede agian. Yung mga ganon, ordinary people would say na parang premature naman yung sinabi ng Pangulo na pwede lang daanan dito. Kasi pag sinabi mong pwede na magagamit, ibig sabihin you can fully utilize the roads. But as you can see, wala talaga, hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan na yung talagang sabihin mong magkakaroon ng smooth flow of traffic. There will be, I don't know ano nangyari because I was not there. Iniiwasan ko kanina pa lang nung pumunta ako sa Oyanggurin area sa may diyan sa may downtown. It took me more than an hour, no? It took me more than an hour just umikot lang sa ilang street diyan dahil ewan ko kung yun bang dahilan na nagkaroon ng traffic, no? So sayang ba? Sayang. Dapat na lang inantay na lang yan na mag-anunsyo. Alam naman yan, alam naman ng taga DPWH yan na March pa pwedeng buksan. Wala tayong magagawa. Siguro ang DPWH sabi nila, wala tayong magagawa. Bossing natin na nagsabi. So gawa natin ng paraan. So ewan ko anong resulta nung ginawa ng paraan ngayon kung instead na Baliban po doon sa nabanggit nyo po na hindi pa tapos yung mismong mga kalsada rin, wala ring street lights at safety and traffic signages along Rojas exit, no, as per Mayor Baste. So pinayagan na itong padaanan, pero meron po bang wala po bang kapangyarihan ang LGU na wag mo nang padaanan, pwede bang hindi na lang muna padaanan para at least medyo makontrol natin yung traffic? May say po ba sila dito sa bridge na ito? Or dahil hindi pa nga tapos, hindi pa na ito turn over sa kanila, wala pa silang say kung ito ba pwede o hindi, isarado muna, hayaan mo nang tapusin itong mismong tulay? To my mind, it's under the Department of Public Works and Highways. They have full authority over that. What can the city government, to my mind, what can the city government can only suggest, but hindi ata natin pwedeng hadlangan ang utos diyan ng Pangulo or pigilan ang daloy ng trapiko in that area because sila ang mismo nagbigay ng clearance, no? Ang Pangulo mismo, ang kataas-taasang opisyal ng bansa ang nagbigay ng clearance na pwede na itong daanan ngayong December 15. No, kung gugustuhin lang ng ating alkalde, kung gugustuhin lang ng syudad, kung gugustuhin lang ng konseho, hindi pa nga dapat sana pwede yan. Kaya nga hindi kami nakikialam dyan dahil nga hindi pa nga yan tapos. Inunahan niya at pagkatapos ng binisita, siguro nagmayabang na okay na ito.
Kasi legacy project daw niya, okay na to pwedeng daanan. Lingid sa kalaman ng karamihan, hindi pa pala pwede. Talagang totoo naman na hindi pwede. Kahit ngayon, puntahan natin dyan ngayon, talagang hindi pa talaga kumpleto yan. You are just putting the motorist there, maalanganin. Kaya yung nga, wala pang mga safety signages, kulang sa ilaw and all. So, paano mo how can you, I cannot just fathom why it was really opened today, the earliest. Kaya kami, tahimik kami dyan. Kung gugustuhin lang namin, hintayin natin yung talagang tamang panahon. Alam mo, yung coastal road niyan, nagmamadali na tayong magamit na noon, pero hinintay talaga yan ng syudad hanggat sa talagang nagsabi na safe na, kompleto na, pwede na tong daanan, safe na for our motorist and sa ating mga pedestrian na gamitin ito, tsaka pa binuksan yan sa trapiko. Hindi alanganin, hindi tulad ngayon na titignan mo yung kalsada dun sa Mariwas Avenue, talaga hindi pa talaga tapos. Ang dami pang nagtatrabaho. Aside sa mga nagtatrabaho, maraming sasakyan na dadaan kaya gagamitin na, may nagtatrabaho pa doon, nadidisturbo ngayon ang works ng ating mga mga trabahante ng DPWH, and baka may mga pedestrians pang dadaan-daan doon, maglalakad-lakad, they'll put them in harm's way. Yun ang iniiwasan ng ating mayor as the city mayor and as the father of the city. Tinitingnan lang niya ang kapakanan ng ating mga kababayan na hindi madisgrasya at di mapano, no? Dahil nga diyan sa minamadaling pagbukas ng Bocana Bridge going to Rojas Avenue exit. Opo, meron ding nabanggit dito si Mayor Baste na yung mga miyembro daw ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board ay tinanong din daw yung DPWH bakit daw yung segment B hindi pa bukas. Wala pa raw silang proper answer, no? Sa inyo po ba dyan sa konseho, may kapangyarihan po ba kayong imbestigahan, tanungin bakit kayo nagmamadali ang DPWH ukol dito? Wala po bang ganitong hakbang na gagawin ng konseho ng Davao? Well, the city council is free to do, those such investigation if it really warrants, titignan kung bakit ba ito nangyari, It falls under the Committee on Transportation, and the Committee on Public Works. It falls on the two committee. Dalawa kasi yan mainly the Public Works, Ilang beses na kasing alam nyo, ilang beses na namin pinatawag ang DPWH sa mga concerns na tulad ng ganyan. Pabalik-balik na kami dun sa issue dun sa may MAA flyover. Ito na naman, another issue na naman ito. Gusto natin sigurong tanungin sila, baka one of these days pagbalik ng session ng council, baka I would suggest na imbitahan din natin sila to explain ano ba nangyari, bakit ganito. And we are praying and hoping na sana naman walang nangyaring disgrasya dyan sa premature pag-opening. No, I will inform the committee because it's under the Committee on Public Works and Highways City Council. I will inform the good councilor Jessica Cookie Bunguyan about this kasi siya man ang chair niyan. And of course, on transportation also, it's chaired by Japet Baluran sa 3rd District, respectively. So, I'm going to talk to them. We're going to suggest and we will talk about it. Pag-usapan to ng mga konsehal kung anong dapat natin, ang tama natin gawin. Kasi yun nga, ang ayaw natin dito talaga, Admar, ayaw natin dito mangyari tulad ng sinabi ng ating Mayor Sebastian Baste Duterte na iniiwasan natin ang magkaroon ng disgrasya, ng aksidente. Kasi nga, hindi pa nga tapos. When you say it's unfinished, it could be unsafe for the traveling public. Tulad na, for example, itong Bukana, may isang portion dyan na hindi madadaanan porque madadaanan yung kabila. Pilitin mong padaanan. Kahit na kinukumpuni mo yung kabila, may butas pa or may bangag pa doon, madidisgrasya yung it can cause accidents. Yun ang iniiwasan natin na magkaroon ng mga ganyan na mga insidente. So sana kung bubuksan man lang yan, talagang bukas na pwede nang daanan ng motorista natin. Hindi yung alanganin. Kasi pag alanganin mong buksan yan, hindi na kailangan mong it's no-brainer actually.
Pag sinabi mong ang kalsada hindi pa tapos, padadaanan mo na ba? Wala pang, marami pang kulang, walang signages, walang ilaw. Padadaanan mo na ba yan? Is it safe for the traveling public? Di ba? Hindi na kailangan, it's a no-brainer. You don't need to, you don't need advices or whatever na kailangan mo para sabihin mo na it's unsafe. It's really unsafe because it's not yet done. It's unfinished. So why will you allow people to traverse that area if it's not unfinished? Opo. Pero yung Gagawa dun eh. Ano nga yung ma-apply over na ano dyan sa ULAS. So ang mga ilang beses na antala yung budget niyan sa mga pati dito sa ULAS, ito lang hindi nila magalaw-galaw itong Bukana Bridge is because it's under the contract of China. So hindi nila pwedeng basta-basta maipit-ipit yan, hindi yan pwedeng maantala. At saka itong sa ULAS talagang sila mismo nagsabi na naantala at hindi na budgetan. Matagal na delay ang mga budget kung saan-saan nilalagay. Pero pag may mga insertions, yung mga ginawa nila bilyon-bilyon, ang bilis. Pero ito mga project na kailangan ng mga taga Davao, iniipit. Tapos pagdating dito, aangkinin ng hindi kanila. Hindi ko maintindihan eh. Nagtitimpi lang itong mga Davaoenyo pero inis na ito sila sa sitwasyon eh. Alam nyo, tagal na namin gusto mabuksan itong flyover, hindi natatapos. Itong dito sa ULAS, hindi natatapos. Pag mabuksan niya ang flyover at yung naayos itong ULAS, napakalaking ginhawa sana sa takbo ng trapiko yan. Yung dyan sa may hindi na magkagit-gitan dyan, wala nang may iiwasan ng mga aksidente. Dahil nga sa kitid ng kalsada, yung mga truck na dumadaan dyan, sumasabit yung kanilang mga part ng sa mga karga nila dun sa poste, sa mga girders ng flyover. Hindi ko maintindihan eh. Tapos, ito pa, hindi pa tapos, papadaanan na. Yeah, those are the things ba? Kung sabihin mong kaya ng Davaoenyo, naniniwala ko, Davaoenyos are very resilient, Davaoenyos are very patient. Pero hindi natutuwa ang karamihan. Maraming naiinis. Ang masakit pa dito, dahil sa ginawa ng national government, dinelay nila yung maapat itong ULAS, ang pinagbibintangan ang Davao City. Wala namang kaming magagawa because it's a national project. Kung city lang ang nag-budget niyan, kung it's only under the city engineer's office, baka siguro magawa natin ng paraan. But we cannot do anything about it. We cannot overlap the powers of the national government. Hindi namin pwedeng kontrolin yan. Trabaho yan nila eh. Gawin nila, ayusin nila yung trabaho nila. They should fix it. Pakita nila na talagang sincere sila sa mga Davaoenyo. Ayusin nila yan. Matagal na namin gustong matapos ang flyover na yan, pati itong sa ULAS. Ito nga, pinangako na bubuksan ngayong araw eh. Hindi nga tapos nga eh. Pinipilit na lang padaanan na hindi pa tapos. Pero yung mga hindi pa tapos, ayan, wala tayong magagawa, kundi magawa nila ng paraan para makadaan tayo. Pero ito, pinipilit. Opo, nakikita nyo rin po ba, konsehal, na hindi tugma yung natin pagpapapogi ng administrasyong ito? Kasi ito, bigay ito ng China. Kung gusto nilang magpapogi, doon na lang sa nabanggit nyo po na mga flyover pa. Kasi national government din yun. Bakit hindi yun Exactly. yung pagtuunan ng pansin? Baka nga, ito, debatable ba to? Baka matanggap pa na maging parte ng kanyang legasiya. Kasi talagang under his administration, pwede pa niyang paglaanan ng pondo. Ito kasing sa Bukana, ito'y bigay ng China. Hindi mo pwedeng maaangkin din talaga sa kabuuan. Kasi sa China yung pondo, walang pondo ang galing sa national, sa local. Ito ay regalo ng China. Yet itong nababanggit nyo po ng mga national government na mga projects hindi matuloy Konsehal. Alam mo, okay na kami dyan. Ang kinin na yan. Walang problema. Part na ng budget, inappropriate na ng Congress eh. Pero ito, hindi dapat niya angkinin dahil hindi pera ng taong bayan yan. Hindi pera ng hindi pera ng gobyerno. It is the money coming from the People's Republic of China as a good gesture to the former president, as a gift to the former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya ginawa yung tulay na yan. Klaro naman yan at alam niya ng mga taong bayan. Itong ULAS, lahat na lang ng national project na under ng DPWH, kahit na hindi niya inumpisahan, kahit di galing sa kanya, pati na yung subway system sa Manila na inumpisahan ni former President Rodrigo Duterte, ang kinin niya lahat yun. Okay na kami dun eh. Wala kaming problema, bahala na.
Ayun naman mga kabdi, naririnig naman ho natin ito si Councilor na kahit angkinin na ng angkinin ni Bobong Marcos Jr., lahat ng proyekto ni Tatay Digong, nasa sa kanya na nga ho yan. Bahala ho siya sa buhay niya, pero alam ng mga Pilipino, milyon-milyong Pilipino, ang nakasaksi kung sino ho talaga ang gumawa, kung kanino legasiya, lahat ho ng mga proyektong inaangkin ni Bobong Marcos Jr. Di ba? Nakakahiya itong Bobong Marcos Jr. na ito, mga kabdi. Isipin nyo ha, pati mga konsilor, napipilitan na lang ho sa kanya. Lahat ho ng kasama ni Marcos Jr. dyan sa gobyerno, napipilitan na lang ho yan. Hiyang-hiya na ho sila na siya yung namumuno ngayon. Isipin mo pati itong Bukana Bridge. Lahat na lang ho, mga kabit, inaangkin niya, pero wala na hong pakialam. Kahit angkinin niya ng angkinin, yung mga taong nakasaksi na kung sino talaga yung nagpagawa niyan, alam na ho nila yun. Sa angkinin niya lahat yan, itapusin niya. Walang problema, angkinin niya. Tapusin lang niya, hindi yung iniipit na kami dahil lang sa politika. Wala namang ano bang kinalaman ng mga taong bayan, ng ordinaryong mamamayan, ordinaryong mga motorista na inaantala mo, pinipirwisyo mo dahil dinidili mo yung project para magalit ang taong bayan sa mga Duterte? Napaka-cheap naman nun. 'Di ba? Hindi ko maintindihan. Tapos nung panahon ng eleksyon, hindi nila binadgetan ng maayos yung tawag nito, ang pati itong ulas. Saan nila nilagay yung pera? Nilagay nila dun sa mga nilagay insertions, kung ano-ano, nilagay nila dun sa ayuda. Ang dami nilang dinivert nila yung pondo. O di ba hindi lang ho tayo nakakaalam dyan, kahit na itong mga nandyan sa gobyerno, alam na ho yung pagnanakaw nito si Bobong Marcos Jr. Lahat ho ng kabalbalang ginagawa ho nila dyan sa gobyerno, alam po ng taong bayan, hindi kakaunti kundi milyong-milyong Pilipino kung paano magnakaw si Marcos Jr. Kaya mga kapatid, kung meron ho kayo naging komento, reaction, opinion dito nga sa naging pahayag ni Councilor dyan patungkol sa Bukana Bridge na pilit niyang binubuksan kahit na hindi pa ho pwede, alanganin pa. Magkomento ho kayo sa ating comment section para ating pag-usapan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.